So ngayon mga kababayan, gumagaya. Gumagaya si Digong. Ito po ipanood ko sa inyo mga kababayan. Ipanood ko sa inyo. Speaking of pabahay ng mga Marcos, yung mga libreng sakay sa bus, yung tren, lung center, kidney center, heart center. Ngayon mga kababayan, meron ako ipakita sa inyo, gumaya si Duterte. Gumaya po siya. Ngunit mga kababayan, itong ginaya ni Digong ay pabahay po ito. Na kung saan mga kababayan, itong pabahay ni Digong ay palpak. Asian Development. Ito. Ghost Town sa Zamboanga. Kita ninyo, ganyan ang project ng mga Duterte. Ito po. Ilang flood control projects at farm-to-market roads ang minumulto dahil sa Zamboanga City may ghost town din, daan-daang housing units na hindi pa rin mapakita. Kita ninyo? Ghost town sa Zamboanga City. Kaya kung nakita ninyo kanina mga kababayan, dyan sa ating thumbnail, kung nakita ninyo, di ba nasa likod ni Digong may mga bahay na hindi tapos. May mga bintana, bilog, may mga pinto, bilog, walang pinto, walang bintana, bilog lang. Tapos kanina, kung nakita ninyo, sa likod ni Basti, may bus. Hindi po sa kay Basti yon, kay PBBM na project po yan. Ngayon naman mga kababayan, itong pabahay sa Zamboanga City, kapalpakan po ito ni Duterte. Sino pong titira dito kung ang bahay ay ganyan? Ulitin ko. Sino pong titira niyan? Isipin niyo yung mabuti. Sinong titira niyan kung ang mga bahay walang pinto, may bintana, may pinto, pero walang yung ganun, butas lang. Diba? So ito po, mga kababayan, continue natin. Tapangan ng mga benepisyaryo. Yan ang exclusive agenda report ni RJ Rasolado. Ghost town ng housing project nito sa Barangay Sir Caballuay, Amando, Zamboanga hello City. po. Tahimik, walang katao-tao, at kahit saan man dumapo ang iyong paningin, itong mga housing units na hindi natapos, ang iyong makikita. Ang ibang mga bahay, halos matakpan na ng mga tumubog damo. Halos isang dekada nang nakatiwangwang ang mga housing. Kita ninyo? Kahit saan ka tumingin, kahit saan ka lumingon, wala kang makitang tao. Kasi nga, halos nagmukha siyang ghost town. Pabahay ni Digong na halos lamunin na ng damo. Kita niyo halos lamunin na ng damo, mga kababayan, yung pabahay ni Digong. So ngayon mga kababayan, sa madaling salita, mga kababayan, ganito po siya. Yung pabahay pong ito ay halos isang dekada. So mga kababayan, dito tayo sa matematika. Ano bang ibig sabihin ng dekada? Pag sinabi nating dekada or decade, 10 years, 10 taon. Sa madaling salita, pag sinabi nating decade, 10 years yan. Pag sinabi nating century, 100 years yan. Diba? Pag 10 years, 1 decade. Pag century, 100 years. Diba? So, sa 1 decade is 10 years. Sa 100 years is century. So, ngayon mga kababayan, sino po ba ang presidente 10 years ago? Gle 14, Miguel Love shoutout po. Sino po ba ang presidente 10 years ago? Ngayon, di ba? Ang hilig ninyong umangkin ng mga project. Ito, bakit hindi nyo angkinin mga DDS? Bakit hindi nyo angkinin yung pabahay ni Digong sa Zamboanga City? Ma'am Sally Rugay, ano po ito? Technoslim po, slim. Technoslim. Sa Zamboanga City, meron pong pabahay si Digong na puro butas. Walang pinto, walang bintana. Crosswind. Crosswind ang tawag dito. Lusot-lusot hangin. Ngayon mga DDS, bakit hindi nyo po ito angkinin? Mga kababayan, bakit hindi nyo po ito angkinin? Proyekto ito ni Digong. 10 years ago, halos 10 years. Nasa mga 8-9 years na po itong proyekto. So, sino po ang presidente? Diba? Nung panahon na yan.
Eh di ba si Digong, kaninong pabahay ito? Kay Digong, bakit hindi nyo angkinin? Sayang ang pera dito, sayang ang pondong pinagawa dito. Saan napunta kung ba't hindi natapos-tapos? Di ba ganyan po kabobo ang administrasyong Duterte? Hindi ko sinabing lahat pero majority, di ba? Ganyan po sila kabobo, ganyan sila katanga, ganyan sila kainutil nung panahon ni Duterte. Bakit? Nagsayang ng pera. Sayang ang pera. Tignan mo, pinatayo, simento, walang pintura. Kung dun sa likod may pintura, wala namang bintana. Magkano ang pondo nito? Units dito sa Barangay Kabaluway. Kaya naman, ang ilan sa mga bahay dito ay unti-unti nang nasisira. At meron naman ay hindi talaga natapos. Tulad ng bahay na ito. Nakumpleto naman ang structural frame ng karamihan sa housing units. Pero ang ibang mga bahay, wala pang mga bubong, bintana at pinto. Hindi pa rin tapos ang mechanical, electrical at plumbing sa karamihan. Ayon sa National Housing Authority, bahagi ang housing project na ito sa Government Employees Housing Program na pinondohan ng 100 million pesos noong 2020. Kita ninyo? 100 million pesos budget. 100 million. Pinunduhan noong 2020. Sino po ba ang presidente noong 2020? Diba? Sino po ba ang presidente noon? Sino po ba ang nagpondo niyan? 100 million. Sinayang lang, mga didis, angkinin nyo na. Ang narang bahay sana ang itatayo dito sa mga kawani ng gobyerno at iba pang kwalipikadong individual. Pero 5 taon matapos mag-umpisa ang proyekto, nasa 103 housing units pa lang ang natatapos at nasa 50 pa lang dito ang occupied. Kita ninyo, sa 100 unit, 5 o 10 lang na bahay ang natirhan sa 100 unit. Putang ina Ano yung iba nun? Walang nakatira, walang tao, kayo lang, magkakapitbahay. 5 o 10 lang na pamilya nakatira sa 100. Tapos yung sa 100 na yun, ang mga tapos, hindi umaabot ng 50. Tapos mga 20-30 lang ang natatayo. Yung iba, bulok, sira. Walang pintura, walang kuryente, walang bintana, walang pinto. Ganun kakurap. Puro saltik. Tommy Givat, may galab shoutout po. Puro saltik talaga yung mga DDS. Mga DDS, angkinin nyo to. Project ni Digong yan. Project ni Digong yan. Ayan. Sir, kuhan kasi sir, plano kasi del NHARA is to tap Pag-ibig as financial arm para si completed units man-take out kami na Pag-ibig. Kasi Duterte Housing, sir, no ay sa funding actually So, since LNHA, GOCC, Manila LNHA, so LNHA tapos ka funds. Matapos ang taong 2020, hindi na nagdaan ng pondo ang national government para tapusin ang proyektong ito. At dahil dito, nagkusa umano ang kontraktor na mag-abono muna para lang matapos ang nasa humigit 4 na lang mga bahay bago matapos ang taong ito. Pahirapan din daw na kumbinsihin ang mga loan beneficiary na idaan sa Pag-ibig Fund ang pagbili ng mga housing unit. Diba? Ayan. Ikaw, tanungin ko kayo. Sino ba ang titira sa bahay na idaan mo sa Pag-ibig? Tapos, ang layo sa kabihasnan. Sige nga. Alam niyo sa totoo lang, ganito yan mga kababayan Titira ka, katulad dito sa aming tinirahan ngayon. So, sa bahay na to. Sa Pag-ibig, magkano ang down sa Pag-ibig? 300 to 400,000. Halos kalahating milyon ang down payment sa Pag-ibig Fund. Pag kumuha ka or Pag-ibig loan na bahay. Halos 400 or kalahating milyon ang down. Tapos, ang trabaho mo, malayo sa tinitirhan mo. Do you think kukuha ka? Sige nga. Katulad sa Cavite, tignan nyo sa Cavite, napakaraming bahay dyan. Ang mumura lang, ang gaganda, mura lang. Ang problema lang ang trabaho mo sa Maynila. Tapos sa Cavite ka uwi. Putang inang traffic dyan sa Cavite.
Pupunta ka pa lang papasok sa trabaho, mamamatay ka na sa traffic, sa stress. Uuwi ka rin, galing sa trabaho, mamamatay ka rin matulog ka na lang sa kotse. Pag uwi mo sa bahay, matulog ka na lang na 3 oras, gigising ka na naman kasi papasok ka na naman sa trabaho. 'Di ba? And do you think, mga kababayan, titira ka? Idadaan mo sa pag-ibig. Magda-down ka ng 300 to 500,000. 'Di ba? Kita ninyo, Sir Paurosimo? Mag-down ka, 300 to 500,000. Sige, tapos 16,000 monthly. Tapos, yung trabaho mo dun sa Maynila. Tapos uuwi ka ng Cavite. 'Di ba? Ang traffic dyan halos 2 oras, 3 oras. Uuwi ka alas 10 ng gabi galing sa trabaho. Alas 10, alas 11, alas 12. Alauna ka na marating. Alauna. Alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Magigising ka na. So 4 na oras lang tulog mo? Tapos duty ka na naman hanggang gabi? Gigising ka alas 5 umaga kasi traffic. 3 oras traffic. So do you think titira ka? Katulad nun sa pabahay na yan. Do you think kukuha ka sa pabahay ni Digong kung doon ka sa kantoratoy nilagay? 'Di ba? Kukuha ka ng pabahay. Tapos yung pabahay nandun sa bundok Sierra Madre. Tapos ang duty mo sa Maynila. Di putang ina, napakalayo. 'Di ba? Oo, Ma'am PB, napakalayo. Sir, a weekend impact. 'Di ba? Napakahirap. So do you think may kukuha? Kaya nga sabi ni Imelda Marcos, nanay ni PBBM, no? Kapag ako gumawa ng pabahay, sinigurado ko na yung lilipatan nila meron ng trabaho, may palengke, may trabaho, kasi mahirap magpatayo ng pabahay malayo sa trabaho. Anong pagkakakitaan nila? Tignan nyo, ito ang kaibahan ng mga Marcos at Duterte. Imelda, pabahay. Kita nyo, tignan nyo pabahay ni Imelda. Mga multi-million housing project ng gobyerno, bakit iniwang nakatiwangwa? Ito Imelda Marcos pabahay. Alam nyo, mga kababayan. May bahay ka. Itayo mo ang bahay. Nakatira sila sa bukid. Paano sila mabubuhay doon? May bahay sila. Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong Bliss project, na housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan na dyan na huwag na pupuntahin kung saan-saan. Ang programang ito ay matagumpay na naisagawa sa ilalim ng pangangasiwa ni dating unang Kita ninyo? Ganyan ang kaibahan ng Marcos administration than Duterte administration. Magpagawa ka ng pabahay, puro pabahay. Tapos yung mga nakatira, ang trabaho napakalayo. Tingnan niyo ang style ni Imelda. Magpatayo siya ng pabahay, tapos anong pagkakakitaan ng mga nakatira doon? Ilibre nga ng gobyerno yan. Anong pagkakakitaan ng mga nakatira doon kung walang palengke? Ang palengke nandun pa sa baba. Tapos magtayo na siya ng factory, schools, hospitals, para yung mga anak na nakatira doon, may schools na pwede ka mag-aral, may simbahan, may palengke, may hospital for anytime. Kay Digong, ever since yung pabahay niya, walang hospital, walang clinic, walang palengke. Kita nyo yan? Do you think, sinong kukuha sa pag-ibig niyan? Alam niyo, ganito yan be practical Filipino. Marami kang pera, gusto mo bumili ng bahay. Pero aanhin mo yung magandang bahay kung malayo naman sa hospital, malayo sa palengke. Diba? Walang community. Kita mo anong sabi ni Imelda. May bahay ka. Itayo mo ang bahay. Nakatira sila sa bukid. Paano sila mabubuhay doon? Miski may bahay sila. Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong Bliss project, na housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, Nasdi meron vlog doon po. factory, may
pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan nandiyan dyan na huwag na pupuntahin kung saan-saan. 'Di ba? Ganyan ang tunay na may malasakit sa tao. Hindi yung keme, pa-project ka, keme, kunwari tutulong ka sa tao pero ang mahalaga sa'yo yung droga, hindi yung bahay. 'Di ba? Yan, dito mo ma-compare mga kababayan kung sino talaga ang may malasakit sa bayan, Duterte ba or ang mga Marcos. Kasi hanggang ngayon, yung pabahay ni Imelda, mga kababayan, napapakinabangan ng tao. Totoo yan. Napapakinabangan ng tao. Tignan nyo yung Bless House sa Paranaque. Gamit na gamit pa ngayon yung Paranaque. Oh, tingnan, saan pa yung Bless House niya? Sa Tondo. Diyan sa may Fairview, Quezon City. Marami. Ngayon kay Digong, tignan nyo, simula nung naging presidente si Digong, wala. Nga. 'Di ba? Sunod, eto na, mga kababayan.